Magandang araw, Martes na Martes. At gusto ko lang i-share muna bago tayo magsimula. Yan ang aking bagong wallpaper ngayon. Hopefully, may mabait at sa July nasa Toronto ang Blackpink. At makapanood naman. Sabi nila, iba raw pag live. Yan. Ready. Late tayo nakapag-start ngayon pero kaya to, abot pa rin. Magpipilming lang ng show ko, Tagalog Tech Review. So, puro lang siya mga kaek-eka na mga gadget. Tapos, parang nire-review ko lang yung mga review. Tapos, edit. Kanina, tinapos ko i-edit yung, I guess, season finale ng TKP o Tagalog Kwentuhan Podcast. Yung nagja-jump kami. So, nakakatuwa kasi marami lang akong nalamang chismis, no? Siyempre, on air, hindi namin pinangalanan. Okay? Kasi ang daming ni-reveal ni Kyle. So, ipi-play ko yung clip. In-invite kaming tumugtog sa Montreal. Ganyan. Tapos sabi, sagot daw yung namin, hotel, ganyan, pagkain, tapos may bayad, kahit kung ano man. So, usually, hindi ako fan na, well, dati, siguro nakita nyo ako, tumutugtog kami sa mga festival. Pero ako, in recent years talaga, ayoko na. Para sa akin, ako lang naman, hindi worth it yung pagod. Tsaka yung lahat ng experience ko sa mga festival, para sa akin, hindi maganda yung tunog. Hindi ako natutuwa. So, ako lang yun. Pero tinanggap namin yun kasi wala, experience. Tsaka pinangakuha kami, sagot pagkain namin, may bayad kami, tsaka yung hotel. All expenses paid ko ba? Lahat. Fast forward, kanina naalala ko, tinanong ko si Kyle. Sabi ko, sino nga ba yun? Nagulat ako sa mga sagot niya. Kasi talagang makakilala ko, at hindi, lang. Again, hindi ko i-spill yung beans, di ba? So, pero ang dami talagang chismis talaga dito sa Filipino community. At dahil, very active kami sa music scene, ang dami ring chismis sa music scene. So, yan ang mga mamimiss namin, no? Pag ipinahinga muna namin itong TKP, kasi ang dami namin na pag-uusapan, hindi lang musika, or hindi lang mga gear, gadget, pero talagang yung mga nakaraan, yung mga journey, kaya yun, hopefully masolusyonan din in the future kung paano mas mapadali, mas streamline, kasi talagang hirap. Nakakapagod mag-set up, so, and then nakakapagod din magsalita. So ngayon, nandito tayo sa filming ng Tagalog Tech Review na show ni Kuya Philbert. Yeah, medyo matagal ko na rin hindi na-switch to. Akala kong kakalimutan ko kung paano siya gawin. Kasi, I think nung last time na ginawa ko to, meron pa siyang physical na equipment na nire-review. Tapos magsiset up pa kami ng isa pang camera, which is yung PTZ camera sa taas niya, para matutukan yung camera. Pero yung pala, more on nasa iPad na lang yung nire-review niya. Tapos para hindi na nga kailanganin yung physical na equipment kung ano man yung nire-review niya. Is it Tuesday in it? Yeah. Nag-British. Okay naman siya. Tuesday, nagkaroon kami ng taping ng Mama and Her. Episode 7 na nila with a special guest, Whitney Bell. We are thrilled to have her here with us. So welcome, Whitney, to Mama and Her. We're so excited to have you. Thank you for saying yes to being here. Oh, thank you for inviting me. I'm so excited to be here. As if our sweaters didn't give it away before we announced you. I love it. But dapat meron kaming 2 episodes. Pero dahil nga they felt tired out, nag-decide na lang sila na bumalik in 2 weeks and then i-shoot yung panibagong episode after this. Si Dre, ako, si Kyle, si Jeff, kasi nga hapon na yung iba nag-uwian na. Si Anjo, I think nasa emergency room na, on call na yata anytime ay manganganak na yung wife niya. So, mawi-witness na ng mundo si Baby Andoy. Ayun, wala pa rin daw pangalan. Ayun, so, enjoy the show! Ito actually yung una kong camera. Wala akong ganito. Pero ito yung mga unang camera na natutunan ko sa previous job ko. Ito ang usual na ginagamit sa mga news. Ayan.
maganda tong camera na to kasi andyan na lahat ng controls. Nasa galamay mo dito yung focus, andito yung zoom. So, yan yung zoom, tight and wide, no? T and W. Tapos meron dyan yung auto and manual na iris. Kasi nandyan yung iris Ito yung iris niya, which is yung brightness. Yan, ito yung brightness. Pero wag ka mag-shoot ng ng auto. Mag-shoot ka ng manual kasi ito ginagamit pang run and gun. Yeah, mga run and gun. So, hindi mo alam, minsan bright yung window, tapos papasok ka sa loob ng bahay, madilim. So, pag naka-auto yan, ang pangit ng transition na yun. Mas maganda ikaw mag-control yan. Tapos, andito lahat ng mga controls sa, mga white balance. Ang maganda rito yung audio nandyan na. So, kompleto na. Kaso, hindi ginagamit pa rin yung mga ganito kalaki sa mga news, sa mga sports. Maganda kasi, tsaka durable. Pero ang I think, maganda dito is yung paghawak mo, handheld steady. Yan. Kasi parang yakap mo siyang gano'n. Yakap mo siyang gano'n, kaya steady yan. Mga handheld, maganda to sa mga handheld. So after nito, mga ganap lang naman usually mag-e-edit. Kanina, medyo nasabi nga ni Kuya Philbert na medyo late start na tong IRL namin. Medyo busy kasi. Kaya ako kanina nakapag-edit na ako edit ko na yung show ni Ate Cherry, which is yung Cherry Mercado podcast na si Ate Ann yung guest. Kaka-post lang. And then, na-edit ko rin yung episode ng Break Muna ni Dre, kung saan feature niya yung Pansit Tostado ni Kuya Don Lomi. Shoutout pala kay Kuya Don. Na sobrang sarap nung pansit na yun actually. Kanina nung ina-edit ko at nung na-post ko, parang gusto namin bumili. Dahil alala namin yung lasa, sobrang sarap. After nito, edit ko yung episode ng OPM live stream. I've never felt any type of resentment or that she wasn't around for me. Like, she's been my biggest supporter. I was like, okay, I think if she could do that, then to your point earlier, it's like your kids seeing you out there doing your thing and being happy and I'm happy when I'm working. To me, I was like, that's probably more important than just always being around. Pinaka nag-resonate sa akin kanina sa napag-usapan nila is about the guest, si Whitney Bell. Meron siyang fertility problem. So, nagpa-IVF siya. Hindi ko alam kung pangalawa or panganay yung nagka-problema. But, shinare niya yung experiences niya sa podcast kanina. And, maswerte na nagkaroon siya ng baby kasi yung iba hindi pinapalad kapag ganun yung problema. So, yun yung number one problema rin ng mga ng mga kababaihan na gustong manganak sa generation na to. Huling episode ng OPM live stream, at least for now, featuring Raise the Flag Band. And medyo ipapark muna namin yung OPM live stream. Isa yun sa mga paborito kong shows, pero medyo matrabaho siya para sa aming lahat. Kasi nga kailangan yung buong team, tapos minsan Friday night pa. And yeah, mahirap yung setup tsaka ligpit niya. And meron pa kasing live audience yun, so nagpapapasok pa kami ng tao. So maraming iniisip, medyo maraming work na kailangan gawin. So, yeah, yun. Medyo ipapark muna namin siya. Nakakalungkot. Pero, for sure naman, dito sa amin, di naman kami mawawalan ng, music show. Isa yun sa mga kayang-kaya naming gawin is yung mag-produce ng music show. And lahat naman kami, or most sa amin dito sa team ng FTV ang background talaga ay banda. So, sigurado ako na hindi pa rin naman kami mawawalan ng music show. Magkakaroon din ng bago. Papahinga lang siguro ng konti at magpo-focus sa mga dapat namin gawin kasi meron kaming mga goals para sa Filipino TV channel. So, yeah, yun. Abangan nyo lang. What is the best advice about motherhood you have ever been given? To give yourself grace. About sa motherhood, yung outlook ko dyan before medyo malabo So parang yun nga, medyo natatakot din ako
hindi lang sa responsibilities, kundi rin sa magiging sitwasyon ng magiging anak ko in the future. Pero ngayon, parang mas nagiging open na ako na, okay lang pala na bumuo ng sariling pamilya. So, okay lang pala na harapin yung pagiging nanay. Pero, syempre, nakadepende pa rin yan sa environment, sa estado mo sa buhay, kung ready ka na ba talaga or hindi. Kasi, syempre, before ka maging nanay, kailangan mentally, physically, and spiritually ready ka rin. Pero ito, yan ganyan na lang kaliit. Tapos, I think ang ano lang dito is yung audio, hindi mo masyadong makontrol. Yun lang, kasi doon ma-adjust mo meron siyang mixer kumbaga na maliit. Ito, yung audio, medyo kailangan mong bantayan. Tsaka yung yung ND, kailangan mong lagyan ng ND, di ba? Ng filter. So pag sobrang bright, kailangan mong lagyan ng ND. Yun, merong built-in na ND yun which is, kung hindi nyo alam yung ND, para siyang sunglasses. Pag masyadong bright, sunglasses, tas patungan mo pa, sobrang bright yan. Matanda na tayo, hindi na tayo ganun kalakas. So, mas maganda yung mas maliit. Sabi nga natin, sanay tayo sa mga docu, run and gun. Ito, run and gun, takbo. And then, pag gusto mo yung mga, ano ba tawag doon? Yung ano lang, yung patago kang nag-shoot. Ano ba tawag doon? Mayroon basta may ganun. Low profile, patago, na hindi ka masyadong mapapansin, yung ganyan lang. Shoot ka na ng biro. So, kunyari, papasok ka sa grocery o sa mall, lalakad ka ganyan. Ganyan ka. Yan. Yun, di ba? Steady na yan. Kahit gumagalaw ka, steady na yan. Sa Pacific Mall, ginawa namin ni Cherry. Pero hindi lang ito ang nagtatakda ng kagandahan. Mahaba man, maikli, may kulay o wala. Isa lang itong paraan ng pagpapahayag ng ating sarili. Kunyari tumitingin si Cherry. Kaya lahat, minsan hindi nakapokus ka rin. Tapos yung ginagamit mo ngayon yan, mas maliit pa.